Ang Second San Juanico Bridge Project ay nasa yugto pa ng detalyadong pag-aaral at paghahanda ng disenyo, kung saan inaasahan ang simula ng aktwal na konstruksyon sa taong 2029. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Second San Juanico Bridge Project ay nagpapatuloy sa pag-uusap at paghahanda, kung saan target na matapos ang detalyadong engineering design ngayong 2026 at inaasahang magsisimula ang konstruksyon sa 2029. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay tinatayang nasa 20.2 bilyon pesos nitong huli, na aprubahan ang paunang 10 milyong pesos, alokasyon sa ilalim ng National Expenditure Program, NEP, para sa panimulang paghahanda ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ito ay isang proyektong popondohan sa pamamagitan ng pautang mula sa Japan International Cooperation Agency JICA, 16.86 bilyon pesos na sasamahan ng counterpart fund ng pamahalaan ng Pilipinas 3.4 bilyon pesos. Ikokonekta ng bagong tulay ang San Isidro Village sa Tacloban City patungo sa San Juan Village sa Santa Rita, Samar. Ito ay itatayo katabi o malapit sa lumang tulay. Ang SSJB ay ididisenyo bilang isang 2-lane steel arch bridge na may truss elements. Gagamit ito ng advanced Japanese technologies tulad ng paint life extension steel, para hindi madaling kalaw-angin, composite slab technology, para mas mabilis itayo, at seismic isolation bearings para mas matatag laban sa malalakas na lindol. Pagkumpleto ng Detailed Engineering Design, DED, target na simula ng aktwal na konstruksyon sa lupa at dagat, civil works, inaasahang tatagal ng humigit kumulang 32 buwan ang pagpapatayo bago ito formal na buksan sa publiko. Ang pangunahing layunin ng Second San Juanico Bridge Project ay magbigay ng alternatibong daanan, suportahan ang rehabilitasyon ng lumang tulay, at tugunan ang pagdami ng sasakyan sa pagitan ng Leyte at Samar. Magbigay ng ligtas at mas mabilis na biyahe para sa mga motorista sakaling kailanganin ng pansamantalang pagsasara o pagpapanatili ng lumang tulay. Bigyang daan ang lubusang pagkukumpuni at retrofitting ng umiiral na San Juanico Bridge nang hindi tuluyang napuputol ang kalakalan at transportasyon. Mabilisin ang pagdaloy ng mga produkto at nakatuon ang taong ito sa pagtatapos ng detalyadong engineering design at paghahanda bago simulan ang aktwal na konstruksyon sa mga susunod na taon. Magbibigay ito ng panibagong tawiran sa pagitan ng Tacloban City, Leyte, at Santa Rita, Samar, para hindi na umasa lamang sa iasang lumang tulay. Tatanggalin nito ang mabigat na siksikan at limitasyon sa mga dumadaan na kargamento at sasakyan. Papayagan itong masimulan at matapos ang malawakang pagkukumpuni sa 52 taong gulang na unang San Juanico Bridge nang hindi napuputol ang biyahe. Kasalukuyang tinatapos ang Detailed Engineering Design ngayong 2026 sa tulong ng Japan International Cooperation Agency, JICA. Nakadisenyo itong maging mas mahaba, humigit kumulang 2,600 metro, kumpara sa orihinal na tulay. Wala pang opisyal na kontratista para sa konstruksyon ng Second San Juanico Bridge dahil nasa yugto pa ito ng Detailed Engineering Design, ngayong buwan ng taong ito. Samantala, ang proyektong Southern Access Link Expressway SALEX ng San Miguel Corporation ay nagdudulot ng pangamba sa mga grupong pangkultura dahil nanganganib ang mahigit 50 na makasaysayang gusali, palatandaan, at mga lumang puno sa Maynila.
Isang nakaangat na toll road, elevated expressway, na nag-uugnay sa Skyway patungo sa mga daanan at sa mga paliparan malapit sa Manila Bay. Sumasaklaw sa mga lumang distrito tulad ng Ermita at Malati, partikular sa Quirino Avenue, San Marcelino Street, at Rojas Boulevard. Kasama sa pinangangamba ang maapektuhan ang mga makasaysayang gusali tulad ng Adamson University, mga bahagi ng Philippine General Hospital, PGH, at UP Manila, pati na ang mga tanawin malapit sa Malati Church at Paco Park. Ang Southern Access Link Expressway, SALEX, ay isang 152.39 bilyong pesos proyektong elevated toll road ng SNC Infrastructure sa ilalim ni Ramon Ang. Layunin nitong pag-ugnayin ang Skyway Stage 3 sa Maynila at patungong New Manila International Airport sa Bulacan. Binubuo ito ng C3R10 Extension, Shoreline Expressway, Quirino Extension, at Buendia Extension. Dinisenyo upang magbigay ng direktang daan para sa mga motorista at kargamento, at upang maibsan ang matinding trapiko sa EDSA, Rojas Boulevard, at SLEX, sinimulan na ng SMC SALEX ang mga paunang gawaing clearing at konstruksyon para sa 3.97 km segment sa Maynila, Quirino Avenue at San Marcelino. Iginiit ng kumpanya na may permit sila mula sa DENR at may kasamang obligasyong magtanim ng 50,700 na bagong punla bilang kapalit. Sa pamamagitan ng San Miguel Corporation ay nagpapatayo at nag-aabang ng mga malalaking proyekto ng expressway tulad ng Northern Access Link Expressway, NALEX, na idinisenyo upang ikonekta ang Metro Manila sa bagong paliparan sa Bulacan. Ang Northern Access Link Expressway, NALEX ay nagkakahalaga ng mahigit 148 bilyon pesos.